Happy birthday, Mom! Bati ni Jeremiah o Jeremy sa inang si Genesis. Niyakap niya ang ina at masuyong hinalikan sa noo. Thank you so much, Iho. Akala ko hindi ka makakarating. Ngumiti siya rito. Pwede ba yun? Alam mong kahit nag-aano ako kabisi, hindi ko mapapalampas ng birthday mo. Late ka nga lang. Anang kanyang kapatid na si Elijah. Nang isang oras. Wika naman ni Isaiah. Pagkatapos tapikin ni Jeremy ang balikat ng amang si Dr. Marco San Victores, ay bumaling siya sa 4 na kapatid na naabutan niyang kasama ng mga magulang sa mesa. Kaedad niya ang 4 na sina Isaiah, Josiah, Noah at Elijah dahil quintuplet sila. Galing ako sa site inspection ng isang warehouse port sa Zambales. Paliwanag ni Jeremy bago siya naupo sa bakanting silya sa tabi ng kapatid na si Noah. Isang civil engineer si Jeremy. Nagtatrabaho siya bilang project manager sa shipping company ng pamilya nila, ang San Victores Shipping Lines. Galing pa siya sa isang site sa Zambales, kaya naman naatraso siya ng dating sa birthday dinner ng ina na ginanap sa Table of Praise. Isang restaurant na pag-aari nito at kasalukuyang pinamamahalaan ng kapatid na si Elijah. Isa kasing chef ang lalaki. Galing ako sa isang 10-hour major surgery. Baling sa kanya ni Josiah. Isang surgeon ang kapatid na si Josiah. Sa kanilang 5 ay ito ang sumunod sa yapak ng kanilang ama na isang doktor. Ako, galing pa ako sa isang race sa Batangas, pero hindi naman ako na-late. Wika naman ni Noah na isang mechanical engineer at car racer ang binata. Wala kayo sa akin. Galing ako sa isang business trip sa Japan. Ani naman ni Isaiah, isang businessman naman ng kapatid. Vice President ito ng San Victores Shipping Lines at susunod na CEO ng kumpanya. Dahil si Isaiah ang tanging may interes sa negosyo, ay sa lalaki ipinaubayan ng abuelo nila ang pamamahala sa kumpanya. Kayong 5, tama na yan. Kailalakin yung mga tao para pa rin kayong mga bata kung umasta sa harap ng isa't isa. Saway sa kanila ng amang si Marco. Natawa naman ang inang si Genesis. Parang kailan lang hinahatid pa namin kayong 5 ng daddy niyo sa eskwelahan. Ngayon, mga profesional na kayo at pwedeng-pwede ng mag-asawa. Bumaling ang ginang kay Jeremy. Jeremiah, Iho, kailan ka lalagay sa tahimik, anak? Bahagya siyang natawa. Mommy, 5 kami dito. Bakit ako lang ang tinatanong mo tungkol dyan? Sa edad na 29, wala pang asawa si Jeremy. Ganoon din ang mga kapatid niya. Subalit hindi tulad ng mga ito na nagkaroon ng mga nobya, wala pang nagiging karelasyon si Jeremy. Wala kasi siyang oras para sa pakikipagrelasyon noong nag-aaral siya dahil nakafocus siya sa pagiging isang student athlete. Varsity player siya ng basketball mula high school hanggang kolehiyo. Kanina pa kami na hot seat ni Mommy. Late ka kasi. Nakangising baling ni Noah sa kanya. Ano anak, kailan ka may ipapakilalang babae sa akin? Nakangiting pangungulit ng kanyang ina. Napanguso si Jeremy at napakamot sa batok. Pasensya na, Mom. Wala pa akong girlfriend. Wala pa rin, Iho? Wala pa rin po, Mom. Iho, baka maunahan ka pa ni Bunso, ha? Pumapalatak na sa wika ng ina. Ang tinutukoy nito ay ang bunsong kapatid nila na si Mary. Hindi nila kasama ang nakababatang kapatid dahil kasalukuyan itong nasa Amerika. Doon kasi nito piniling mag-aral ng kolehiyo. Mom, sakala magkaka-girlfriend niyang si Jeremy kapag nahanap na niya yung mystery girl niya. Nakangising wika ng katabi niyang si Noah. Binigyan ng mabigat na tingin ni Jeremy ang kapatid, subalit ginisihan lang siya nito. Anong mystery girl ang sinasabi ng kapatid mo, Jeremiah? Puno ng kuryosong tanong ng ina. Ito kasi si Jeremy, Mommy. Na-love at first sight sa isang babaeng nakita niya dito sa restaurant 4 years ago. Kaso, ang tanga niya kasi, hindi niya tinanong ang pangalan ng babae. Ani Isaiah. Hanggang ngayon, hinahanap pa rin niya yung babaeng yun, Mommy. Wika naman ni Elijah. Gaya ng sinabi ng mga kapatid, mahigit 4 na taon na ang nakalilipas nang sa unang pagkakataon ay tumibok ang puso ni Jeremy. Hindi niya makakalimutan ang araw na yon. Nagpunta siya sa main branch ng restaurant nila para sunduin ang ina nang mabighani siya sa isang babaeng customer. 2 beses lang niyang nakausap ang dalaga nang umakto siyang waiter at siya ang nagdala ng order nito. Subalit sapat na yon upang makuha nito ang puso niya. Sa sumunod na mga araw at buwan ay ilang beses na inabangan ni Jeremy ang pagbabalik ng babae sa restaurant nila. Subalit hindi na niya ito muling nakita pa.
Hanggang ngayon, kahit ilang taon na ang lumipas, umaasa pa rin ang binata na balang araw ay makikita niyang muli ang babae. Iho, wala bang paraan para mahanap mo ang babaeng yon? Tanong ng ina. Umiling siya. She paid cash that day, Mom. Nagkataon ding sira ang CCTV ng restaurant nun. Ani Elijah. Alam ng mga kapatid niya ang bagay na yon dahil humingi siya ng tulong kay Elijah dahil laging nasa restaurant ang lalaki. Ang magaling na si Elijah naman ang nagkwento sa tatlo. Muling bumaling kay Jeremy ang ina. This girl, what does she look like, Iho? She's the most beautiful girl I've ever laid my eyes on, Mom. Mas maganda pa kay Mommy? Nang aasar na tanong sa kanya ni Josiah. Stop it, Josiah, Iho. Saway ng ina bago bumalik sa kanya. Don't worry, Jeremy, anak. Kung talagang ang babaeng yun ang para sa'yo, magkikita at magkikita ulit kayo. Ngumiti siya sa ina. Thank you, Mom. Sa gitna ng hapunan nila ay tumawag ang bunsong kapatid na si Mary. 2 oras ang nakalipas bago sila magpaalam na magkakapatid sa ina ay nakatanggap ng tawag mula sa ospital ang kapatid na si Josiah. May emergency sa ospital. Kailangan ko dumaan dun bago ako umuwi. Anang lalaki bago bumalik sa kanya. Hindi ko na lang kotse ko. Ihatid mo ako, Jeremy. Pareho ng tinutuloy ang condo tower sina Jeremy at Josiah. Malapit yun sa ospital kung saan nagre-residency ang kapatid. Alright. Sagot niya bago tumayo. Mag-ingat kayong dalawa. Bilin sa kanila ng ina na sinundan naman ng ama. 1 oras ang nakalipas, nakarating silang dalawa sa St. Mary's Hospital, isa sa pinakamalaking ospital sa Pilipinas. Thanks, Jeremy. I'll head now to surgery department. Ani Josiah at tinapik siya sa balikat. Tumango si Jeremy sa kapatid. Magkakape muna ako bago umuwi. Sumama siya kay Isaiah papasok sa ospital. Pagkatapos ay dumiretso siya sa coffee shop na nasa 2 palapag. Subalit pagpasok ni Jeremy sa establishmento ay napahinto siya ng isang bulto ang bumunggo sa kanya. Shucks! I'm so sorry, sir. Pasensya na po. Sambit ng babaeng nakabunggo niya. It's okay, miss. Inunahan niya ang babae na pulutin sa sahig ang nalaglag nitong purse bag. Nang mag-angat si Jeremy ng tingin at salubungin ang mga mata ng babae, ay ganoon na lamang ang pag-awang ng mga labi niya. Hindi makapaniwala ang binata na kaharap niya ang babaeng 4 na taon na niyang hinihintay na magpakita ulit sa kanya. I can't believe I get to meet her again after all these years. That she's now here standing in front of me. Wika ni Jeremy sa isip. Thank you po, sir. Wika ng babae nang kunin nito sa kanya ang bag na pag-aari nito. Teka, bakit parang ibang boses niya? Nagtatakang ani Jeremy sa isip. Sa kabila niyon, ngumiti siya sa kaharap. Are you okay, miss? Hindi ka ba nasaktan? Hindi naman. Pasensya na po ulit. Walang problema. I'm Jeremiah, by the way. Anya at naglahad ng kamay dito. Napakurap ang kaharap. Tila hindi inaasahan ang pagpapakilala niya. Gayunpaman ay ngumiti rin ito at tinanggap ang kamay niya. I'm Marjorie. Nice to meet you, Jeremy. Nanatili ang ngiti ni Jeremy kahit na bumagsak ang puso niya. Sa paglalapat kasi ng mga kamay nila ng babae, ay nasiguro niya na hindi ang kaharap ang babaeng nakilala niya noon at nakabihag sa puso niya. Kahawig lang ng babaeng yun ang babaeng kaharap ko ngayon. Pero hindi siya to. Tiyak na sambit ni Jeremy sa isip. Samantala, 6 na buwan ang nakalipas. Tila huminto ang pag-inog ng mundo ni Megan nang marinig niya ang ibinalita ng kanyang ina mula sa kabilang linya. Anong sabi mo, ma? Nanginginig ang katawan at boses na gagad ng dalaga. Your sister's gone, Megan. Wala na si Marge. Umiiyak na sagot ng ina mula sa kabilang linya. Ma, nagbibiro ka lang, hindi ba? Paano wala na si Marge? Magkausap lang kami nung isang araw. Nagsorry pa siya sa akin dahil hindi siya nakapunta sa graduation ko. Kulang 5 taong nasa Amerika si Megan. Pagkatapos niya kasing makagraduate ng college, ay binili niyang sa naturang bansa ipagpatuloy ang pag-aaral ng medisina. Suportado ng buong pamilya niya ang desisyong yon, lalo na ng nag-iisang kapatid na si Marjorie. Alam nitong pangarap niya ang maging isang doktor. Sa katunayan, sa nakalipas na 5 taon ay regular siyang binibisita ng kapatid. Huling pagkikita nila ni Marjorie ay noong kaarawan niya noong Oktubre,
3 buwan na ang nakararaan. Ilang araw pa lang ang nakalilipas nang naganap ang graduation ni Megan. Ang ina lang niya ang nakadalo roon. Nagkaroon kasi ng problema ang negosyo ng kanyang ama habang si Marjorie ay hindi nakapag-leave sa trabaho. Isa kasing high school teacher ang kapatid. Nakababatang kapatid ni Megan si Marjorie. Matanda lang siya ng 1 taon dito. Dahil silang dalawa lang ang anak ng mga magulang at magkalapit pa ang edad nila, lumaki silang malapit sa isa't isa. Parang matalik na magkaibigan ang turingan nilang dalawa. I'm sorry, Megan, iha. Your sister had pancreatic cancer. Huli na namin nalaman ang tungkol sa sakit ng kapatid mo. Inilihim niya sa amin ng papa mo. Nakiusap sa akin si Marjorie na huwag sabihin sa iyo ang kalagayan niya. Dahil nasa huling taon ka na sa med school at ayaw niyang maabala ka sa pag-aaral mo. Balak sana niyang ipaalam sa iyo pag uwi mo dito sa susunod na buwan. Pero hindi na siya umabot, iha. Natutup ni Megan ang bibig upang pigilan ang palahaw na kumawala roon. Ma, hindi yan totoo. I'm sorry, Megan, iha. Humahagulgol na sagot ng ina. Napahagulgol din si Megan. Ang daya! Ang daya niya, ma! Iniwan niya ako nang hindi nagpapaalam. Na hindi niya sinabi sa akin ang kalagayan niya. Uuwi ako agad, ma. Uuwi ako ngayon din. Hintayin niyo ako. Kahit na natapos na ang tawag ng ina ay patuloy pa rin sa pag-iyak si Megan. Napahinto lang siya nang bumukas ang pinto ng silid at iniluwa ang kaibigang si Sasha. I'm sorry, Megan. Narinig ko kasi na umiiyak ka. Ilang beses kitang kinutok pero hindi ka sumasagot. What happened? May pag-aalalang tanong sa kanya ng kaibigang si Sasha. Agad siyang nilapitan ng babae at tinabihan. Nakilala at naging kaibigan niya ang babae dahil naging magkaklase sila sa med school. Tulad niya ay Pinoy din ito at nagtungo sa US para doon mag-aral ng medisina. Si Marjorie, Sasha. Iniwan na niya kami. Napasinghap ang kaibigan. Napaluha ito bago siya binalot ng yakap. I'm sorry, Megan. Dahil sa madalas na pagbisita ni Marjorie kay Megan, ay napalapit na rin ang kaibigang si Sasha sa kapatid. Nagpatuloy ang pag-iyak niya sa bisig ng kaibigan. Nang araw ding yon, ay agad niyang inasikaso ang kanyang pag-uwi. 2 araw ang nakalipas matapos siyang tawagan ng ina, nakarating siya sa Pilipinas. Paglabas sa airport ay agad siyang dumiretso sa Memorial Chapel na kinalalagakan ng kapatid. Megan, iha. Salubong sa kanya ng ina. Sa tabi nito ay ang kanyang ama. Tulad niya ay magarin ang mga mata ng mga magulang. Ma, pa, garalgal na wika ni Megan bago niyakap ang mga to. Muli ay hinayaan niya ang sariling umiyak sa presensya ng mga magulang. Hindi niya alam kung gaano siya katagal sa bisig ng ama nang marahan nitong tapikin ang balikat niya. Sige na, iha. Lapitan mo na ang kapatid mo. Ikaw lang ang hinihintay niya. Anito. Tumango si Megan bago dahan-dahang tinungo ang kabaong ng kapatid. Nang makita niya ang walang buhay na si Marge, ay muling pumatak ang mga luha niya. Marge, nandito na si ate. I'm sorry kung pinaghintay kita. Nanginginig na sambit niya habang hinahaplos ang salamin ng kabaong. I'm sorry kung hindi kita nasamahan sa paghihirap mo. I'm sorry kung wala ako sa tabi mo. I wish you had let me take care of you, Marge. I wish you had told me about your condition. Because you're far more important than my dream. Did you hear that? You're far more important than anything in my life. I love you, sis. Mahal na mahal kita. Sumigok siya habang pinapalis ng kamay ang mga luha sa pisngi. I'm sorry, Megan. Mahinang sambit ng isang baritonong tinig sa tabi ng dalaga. Sa nanlalabong mga mata ay bumaling siya sa nagsalita. Isang matangkad na lalaki ang natagpuan niyang nakatayo sa tabi niya. Bago pa siya makapagsalita ay inabot nito sa kanya ang isang puting panyo. Don't worry, malinis yan. Hindi ko pa nagagamit. Anito at marahang ngumiti sa kanya. Pasensya na rin kung lumapit ako. Nag-aalala kasi ako na baka matuluan mo ng luha ang kabaong. Masama kasi yun. Pagpapatuloy ng lalaki nang manatili siyang hindi gumagalaw at nakatingin lang dito. Masama? Bakit? Mahinang gagad niya. Kasabihan kasi ng mga matatanda, kapag napatakan ng luha ang kabaong ng yumao, mahihirapan daw maglakbay ang pumanaw patungo sa kabilang buhay.
Kumunot ang noo ni Megan sa narinig. Bilang isang alagad ng siyensya, hindi siya naniniwala sa sinabi ng lalaki. Subalit sa huli ay tumango na lang siya at tinanggap ang panyo nito. Pagkatapos niyang punasan ang luha ay bumaling siya sa katabi. Ngayong malinaw na ang paningin niya ay nagawa niyang pagmastang mabuti ang lalaki. Bukod sa matangkad ito ay magandang lalaki rin, subalit hindi ito pamilyar sa kanya, kaya sigurado siya na hindi nila ito kamag-anak. Sandali niyang iginala ang tingin sa paligid. Bukod sa kanyang mga magulang ay mga kasambahay lamang nila ang naroon. Hindi iyon nakapagtataka dahil 2:00 na ng madaling araw nang makarating siya sa chapel. "Excuse me, mister, pero pwede ko bang malaman kung sino ka? Pasensya na hindi kasi kita kilala." Formal na tanong ni Megan sa katabing lalaki. Ngumiti ito sa kanya. "I'm Jeremiah San Victores. People call me Jeremy. Kaibigan ako ni Marjorie." Bahagyang kumunot ang noo niya. "Walang nabanggit sa akin ng kapatid ko na may kaibigan siyang Jeremy." "Bago lang kami magkaibigan. I met your sister 6 months ago." Wala sa sariling tumango si Megan. Kumpara sa kanya ay mas pala kaibigan si Marjorie, kaya hindi niya ipinagtaka na sa loob ng ilang buwang nagdaan ay may mga naging bagong kaibigan ng kapatid. "Hindi niya ako nabanggit sa'yo. Pero ikaw, lagi kanyang kinukwento sa akin, Megan." Ani Jeremy. Marahang umiti ang lalaki at naglahad ng kamay. "Hindi ko inaasahan at hindi ko gusto na dito tayo magkikita, Megan. Pero ikinagagalak kong makilala ka. I know what happened is very hard for you. But I'm here if you need any help." "Salamat, Jeremy." Tipid na sagot niya sa lalaki bago tinanggap ang kamay nito. Bahagyang natigilan ang dalaga nang tila may gumapang na kuryente sa balat niya, subalit sa huli ay tipid lang siyang umiti bago binawi ang kamay mula sa kaharap. Tumikhim naman ang lalaki. "Anyway, I'll leave you now, Megan. Pasensya na ulit kung nilapitan kita." Isang tango ang isinagot ng dalaga. Subalit hindi niya napigilang hindi sundan ng tingin ang lalaki na tinungo ang isang bakanting upuan bago niya ibinalik ang buong atensyon sa kapatid. Nanatili siya sa harap ng kabaong nito hanggang sa lapitan siya ng ina. "Iha, are you okay?" Masuyong tanong ng ginang. Tumango siya at niyakap patagilid ang ina. "Si Papa." Kausap si Jeremy. "Nakita ko nagpakilala na siya sa'yo." Sumulyap siya sa ama. Gaya ng sinabi ng ina ay katabi at kausap ng ama ang lalaki nagpakilalang kaibigan ng kapatid. "Kilala niyo rin ni Papa ang Jeremy na yan, ma?" Baling niya sa ina. "Yes, iha. Yung papa mo, agad na palapit kay Jeremy nung ipinakilala siya sa amin ng kapatid mo. Civil engineer kasi ang si Jeremy, anak. Top-notcher pa sa board kaya natuwa ang papa mo. Bukod pa ron ay mabait na bata yang si Jeremy." Isang civil engineer din kasi ang ama ni Megan. Subalit hindi nito napreso ang propesyon nito dahil mas pinili nitong pamahalaan ang kumpanya ng pamilya ng kanyang ina. "Kaibigan lang talaga ni Marjorie and Jeremy na yan, ma. That guy is my sister's type." Anya sa ina habang nakatingin sa binata. Mapamalayo o malapit ay gwapo to. Maiksi ang itim at maalong buhok nito. May pagkasingkit ang mga mata na binagaya ng makapal na kilay. Matangos ang ilong, manipis ang mapulang mga labi. Nahahawig ang lalaki sa isang Hollywood actor na hinahangaan ng kanyang kapatid. "Nako, ilang beses kong tinanong ang kapatid mo kung may something sa kanila ni Jeremy. Kung naniligaw ba sa kanya o ano. Lagi niyang sagot wala o hindi raw. Magkaibigan lang daw talaga sila ni Jeremy. At wag ko daw bigyan ng mali siya ang pagkakaibigan nila." "Magkasing edad lang si Marcia sa Jeremy, ma?" "Hindi, iha. Mas matanda si Jeremy sa kapatid mo. Kayo ang magkalapit ang edad." Ibinalik niya ang tingin sa lalaki. Subalit sa pagkakataong yon, bumaling rin sa direksyon niya ang binata, kaya nagtama ang mga mata nila. Isang marahang ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Tipid nang umiti si Megan bago mabilis na iniwas ang tingin. "Ang mabuti pa'y magpahinga ka na muna, anak. Pagod at puyat ka sa biyahe." Anang ina sa kanya. "I'm okay, ma. Kayo ni Papa magpahinga." "Your Papa and I had a rest earlier, anak. Nung nandito ang Tita Grace mo. Ikaw ang magpahinga, anak. Sige na. Ayaw namin ng Papa mo na ikaw naman ang magkasakit. Siguradong hindi rin matutuwa ang kapatid mo kung magkakasakit ka." Sa huli ay sinunod ni Megan ang ina.
Pagkatapos kausapin muli ang kapatid ay dumiretso siya sa isa sa mga silid-tulugan sa loob ng chapel. Nang magising ang dalaga ilang oras ang nakalipas, hindi niya inaasahan na maabutan pa si Jeremy sa viewing room. Nasa dulong bahagi ng silid ng lalaki at may kausap sa cellphone. Kanina pa siya ditong madaling araw Hindi siya umuwi? Tanong niya sa isip. Manang, si Mama at Papa. Tanong niya sa isa sa mga kasambahay na naroon sa silid. Lumabas ng sandali, Megan. Nagpunta sila dyan sa opisina ng chapel sa 5th floor. Sagot nito. Tumungo siya at naupo sa isang bakanting bangko. Inilabas niya ang cellphone para padalhan ng mensahe ang kaibigang si Sasha at ipaalam dito na nasa Pilipinas na siya. Kabababa lang niya sa hawak na cellphone na may tumikim at maupo sa tabi niya. Si Jeremy yon. Hi Megan, coffee? Marahang tanong nito at inabot sa kanya ang isa sa hawak nitong 2 baso ng kape. Salamat, Jeremy. Tipid nang umiti siya at tinanggap yon. Don't worry, walang asukal yan. Nabanggit sa akin ni Marge na hindi ka mahilig sa matamis at ayaw mo ng asukal sa kape. Napakorap siya sa narinig. Mukhang close nga talaga ang lalaking to sa kapatid ko. Komento niya sa isip. Hindi ka pa umuwi mula kagabi, Jeremy? Wala ka bang trabaho ngayon? Sabado ngayon, Megan. Oo nga pala. Sorry, nasa US pa kasi ang time zone ko. Ngumiti ang lalaki. It's okay, Megan. Anyway, dito ako numiretso kagabi paglabas ko sa trabaho. Uuwi rin muna ako mamaya bago mag-lunch. Ikaw, nakapagpahinga ka ba? Konti. Tibid na sagot niya bago sumimsim ng kape. Pagkatapos ay muli siyang bumaling sa katabi. Paano pala kayo nagkakilala ni Marjorie, Jeremy? Pwede ko bang malaman? Tumango ito at ngumiti. Nagkakilala kami ni Marge sa coffee shop sa St. Mary's Hospital. Nag-offer siya na ilibre ako ng kape nung aksidenteng namungo niya ako. The rest was history. Napalunok si Megan kasabay ng pag-iinit ng sulok ng mga mata. St. Mary's Hospital? Doon ba nagpapagamot ng kapatid ko? Yes. My father and one of my brothers are both doctors there. Kilala nila ang doktor ng kapatid mo. Alam mo na may sakit ang kapatid ko? Hindi niya inilihim sa'yo ang bagay na yon? Humugot ng malalim na hininga ang binata bago nagsalita. Ako ang unang pinagkatiwalaan ni Marjorie na pagsabihan tungkol sa sakit niya. Unfortunately, she got diagnosed during the late stage of her cancer. I'm sure you're aware that pancreatic cancer is one of the most aggressive cancers. Hindi agad nagpapakita ang sintomas kaya late na de-detect. Muling bumagsak ang mga luha ni Megan. I should have been here with her when she was battling her cancer. Pero pinili niyang ilihim sa akin ang sakit niya. I'm sorry, Megan. Sinubukan kong kumbinsihin si Marjorie na sabihin sa'yo ang tungkol sa kalagayan niya. Pero ayaw talaga niya. Ayaw niyang umuwi ka dito. Ayaw niyang abalahin ka sa Amerika. Ayaw niyang unahin mo siya kaysa sa pangarap mo. Napahikbi siya. Noon pa man, Marjorie's always been like that. Kind and selfless. Lagi niyang inauna ang kapakanan ng iba kaysa sa sarili niya. Kahit ako ang mas matanda sa aming dalawa, siya ang lagi mas nagpaparaya. Yeah, Marjorie was really kind. Kaya mahal na mahal din siya ng mga estudyante niya. Ani Jeremy. Ngumiti ang binata bago tumayo at iniwan siya. Subalit agad rin itong bumaling dala ang isang box ng tissue. Here, Megan. Sorry, isa lang kasi ang dala kong panyo eh. Kumuha siya ng tissue at nagpunas ng luha. Nang muling kumalma ay ibinalik niya ang tingin sa katabi. Salamat, Jeremy. Salamat din sa pagiging mabuting kaibigan mo sa kapatid ko. It seems like she trusted you so much. Marahang umiti ang binata. Bahagyaring namula ang mga mata nito. Wala kang dapat na ipagpasalamat sa akin, Megan. I treasure your sister. Tumikhim siya. Pwede ba ako magtanong, Jeremy? Oo naman. Ano yun? Magkaibigan lang ba talaga kayo ng kapatid ko? Napaawang ang mga labi ng kaharap. Ha? Oo naman. Magkaibigan lang kami ni Marjorie. Wala kaming relasyon, Megan. Wala kayong gusto sa kapatid ko? Mabilis na umiling ang lalaki. Wala. Pero wala kang girlfriend o nililigawan? Muling umiling ang binata. Wala akong girlfriend. Wala rin nililigawan. But my relationship with Marjorie was really platonic. Magkaibigan lang talaga kaming dalawa. I swear. Tumango siya at apologetic na umiti.
I'm sorry kung pinagdududahan ko ang pagkakaibigan niyo ng kapatid ko, Jeremy. Hindi ko lang kasi maiwasang magtaka. 6 na buwan lang kamo simula nang magkakilala kayo. Pero parang alam mo na ang lahat ng bagay tungkol sa kapatid ko. You even decided to stay here the whole night. Dinaig mo pa yung malalapit na kaibigan niya nung high school. Tumikhing to. Well, your sister and I just really hit it off as friends, Megan. Tumango siya at akmang magsasalita nang mapansin ang pagdating ng mga magulang. Nag-excuse siya kay Jeremy para lapitan ang mga to. Ilang sandali rin ay nagpaalam na sa kanila ng mga magulang ang binata. Magmamaneho ka ba, iho? Wala kang maayos na tulog ah. Nag-aalalang tanong ng ina sa lalaki. Huwag po kayo mag-alala, Tita Margaret. Hindi po ako magmamaneho. Nagpasundo po ako sa kapatid ko. That's good. Delikado kung magmamaneho ka pa. Ngumiti si Jeremy bago bumali sa kanya. I'll go now, Megan. Babalik ako bukas ng gabi. Tipid siyang ngumiti. Sige, mag-ingat ka, Jeremy. I will, Megan. Huwag mo rin pagurin ang sarili mo, ah. I mean, siguradong ayaw ni Marge na magkasakit ka. Salamat, Jeremy. Sinserong sagot ng dalaga. Gaya ng sinabi ng binata, kinabukasan ay bumalik nga ito sa burol ng kapatid. Sa pagkakataong yun, sandali lang nakausap ni Megan ang lalaki dahil naging abala siya sa pag-asikaso sa mga dumadating na bisita. 3 araw ang nakalipas ay dumating ang araw ng libing ni Marjorie. Kumpleto ang buong pamilya nila at mga kamag-anak sa Memorial Park kung saan ililibing ang kapatid. Naroon din ang mga katrabaho at kaibigan ni Marjorie. Ihahali ka na. Marahang wika kay Megan ng ina nang tuluyang maubos ang mga tao sa paligid nila. Isang oras na nakalilipas mula nang maihatid sa huling hantungan ang kapatid. Ma, I wanna stay here a little longer. Pwede po bang mauna na kayo? Anya sa ina. Nakakaunawang tubango ang ginang. Kung yan ang gusto mo, iha, mag-text ka na lang kay Manong Resty kung magpapasundo ka na. Tumango siya at yumakap sa ina bago ito hinayaang umalis. Nang maiwang mag-isa ay muling naupo ang dalaga sa harap ng sariwang puntod ng kapatid. Hinaplos niya ang lapida nito. I love you so much, Marjorie. Hindi ko pa rin matanggap ang pagkawala mo. Pero sisikapin kong ipagpatuloy ang buhay kahit wala ka na. Ipinapangako ko sa'yo. Aalagaan ko sina Mama at Papa. Hindi na ako babalik sa Amerika. Hindi ko na sila iiwan. I'm sorry kung nawalan ako ng oras sa'yo dahil sa pangarap ko. Pero ipinapangako ko sa'yo, hindi ko sasayangin ang sakripisyong ginawa mo. I will be one of the best oncology doctors here in our country, Marge. Ipinapangako ko na magiging proud ka sa akin dyan sa langit. Hindi niya alam kung gaano katagal na siyang nakaupo sa harap ng puntod ng kapatid nang maramdaman niya ang isang presensya sa tabi niya. Pag-angat niya ng tingin ay tumambad sa kanya si Jeremy. Gaya ng ibang kaibigan ni Marjorie ay dumalo rin ang binata sa libing. Jeremy, hindi ka pa pala umuwi? Tanong niya at tumayo para harapin ang binata. Bumalik ako dito dahil sabi ni Tita Margaret na nandito ka pa. I'm sorry kung naistorbo kita, Megan. Gusto kasi kitang makausap. May kailangan akong sabihin sa'yo. Nakuha nito ang buong atensyon niya. Ano yun, Jeremy? May iniwang sulat sa akin si Marjorie. Para sa akin at para sa'yo. Ang bili niya, saka lang natin basahin kapag nailibing na siya. Nagwala ang dibdib niya sa narinig. May iniwan sa akin ng kapatid ko? Nasaan? Mula sa loob ng suot nitong itim na coat ay inilabas ni Jeremy ang isang kulay dilaw na sobre. Hindi nagduda si Megan na galing ngayon sa kapatid dahil dilaw ang paboritong kulay ni Marjorie. Here, Megan. Anang lalaki at inabot sa kanya ang sobre. Agad niyang kinuha yon subalit natigilan siya nang makita ang nakasulat sa likod. For Jeremy and Ate Megan? Iisa lang ng sulat ang iniwan sa atin ng kapatid ko? Nagtatakang tanong niya sa lalaki. Nagtaka rin ako, pero ang sabi ni Marge, malalaman daw natin kung bakit kapag binasa natin ang sulat. Napalunok si Megan. Marge, bakit kailangan kasama si Jeremy dito sa sulat na iniwan mo sa akin? Ganun ba ka-importante sa'yo ang lalaking to? Anya sa isip. Megan, gusto mo bang basahin na natin ang sulat o gusto mong itago muna? Untag ng binata. Nanikip ang dibdib na ibinaba niya ang tingin sa hawak na sobre. Gusto ko lang malaman kung ano laman ng sulat na yan, pero hindi ko alam kung kaya kong basahin. Gusto mong ako na lang ang magbasa? Marahang tanong nito.
Isang nagpapasalamat ng ngiti ang ibinigay niya sa binata bago ibinalik dito ang sulat. Bigyan niya ang hininga habang pinapanood ang lalaki na buksan ang sobre at iladlad ang papel na laman niyon. Magsisimula na ako, Megan. Imporma ni Jeremy. Okay. Dear Ate Megan and Jeremy, alam ko nagtataka kayo kung bakit isang sulat lang ang iniwan ko sa inyong dalawa. Naubusan kasi ako ng papel kaya pinag-isa ko na lang ang sulat ko para sa inyo. Huminto si Jeremy at mahinang tumawa. Natawa rin si Megan. Sorry kung natawa ako. Ang corny kasi nitong kapatid mo. Naalala ko kahit may sakit si Marge, nagagawa pa rin niyang magbiro. Ani Jeremy. Yeah, ganun talaga si Marge. She always brings laughter to the room. Anyway, I'll continue. Anang binata. Tumikhim nga ito at nagpatuloy. Yun totoo, Ate Megan at Jeremy. May gusto akong ipagawa sa inyong dalawa, kaya isa lang ang sulat na ginawa ko. Pero bago tayo makarating doon, gusto ko muna kayong pasalamatan pareho. Jeremy, salamat sa pagiging isang maaasahang kaibigan. Kahit na 6 na buwan lang tayong naging magkaibigan, pakiramdam ko matagal na ang pinagsamahan natin. Thank you for everything you've done for me. Mula sa pagsama sa akin sa ospital, sa pagpapalakas ng loob ko, sa pagsakay sa mga trip ko. Salamat sa lahat, Jeremy. Tandaan mo, makakabawi rin ako sa'yo. Muling huminto si Jeremy para punasan ang luha na namuo sa sulok ng mga mata nito. Sorry ulit, Megan. Itong kapatid mo, nagpapaiyak naman ngayon. Suminghot siya at umiling. No, it's okay, Jeremy. Tulad ng binata, ay namuo ang luha sa mga mata niya. Pagkatapos marinig ang liham ng kapatid para sa lalaki, gusto niyang hawakan ang kamay nito at pasalamatan ito sa lahat ng ginawa nito para sa kapatid. Ilang sandali ay nagpatuloy si Jeremy. Ate Megan, I know you're probably mad at me right now, and I'm sorry. Patawarin mo ako kung sa huling buwan ng buhay ko, naglihim ako sa'yo. I'm sorry for keeping things from you and for betraying you. Sana maintindihan mo na ginawa ko yun dahil mahal kita. Alam ko kung gaano ka-importante sa'yo ang pangarap mo. At ayoko makasagabal para matupad mo yun. Thank you for being the best sister in the whole world. Simula nung dumating ako sa mundo, nandyan ka na para sa akin. Thank you for being my best friend. Huminto si Jeremy nang sunod-sunod na luha ang bumagsak mula sa mga mata ni Megan. Megan. Masuyong sambit ng binata. Hey, don't stop. I'm okay. Sagot niya. Sa kabila ng mga luha ay ngumiti siya. Tumango si Jeremy at nagpatuloy. Ate Megan, I want you to know that I love you so much, and I'll always be proud of you. Please achieve your dreams and be happy with your life. Ate Megan, naalala mo na plano natin na magpunta sa Switzerland para dun i-celebrate ang 27th birthday ko at ang graduation mo? Kahit nawala na ako, gusto ko na ituloy mong pagpunta dun, ate. I want you to celebrate your graduation and my birthday in the Swiss Alps. Pero ayoko mag-isa ka. Kaya gusto ko rin sana na isama mo sa Switzerland si Jeremy. Alam ko ikakatwiran mo na kaya mo at sanay kang bumiyahe mag-isa. Pero hindi ako mapapanatag na mag-isa kang umalis. Besides, kailangan mo ng taga-picture at bodyguard na rin para hindi ka malapitan ng ibang lahi na gustong magpakit sa'yo. Kaya isama mo si Jeremy, please. Don't worry. I'm sure he would immediately say yes if you ask him. At kapag tumangki siya, hindi ko siya patatahimikin. Ate Megan and Jeremy, please go to Switzerland together for me. Yun lang ang huling kahilingan ko sa inyong dalawa. Kaya wag niyo akong bibiguin. Love and always yours, Marjorie. Maingat na itinupi ni Jeremy ang sulat at ibinalik sa sobre bago inabot muli kay Megan. Tinuyo ng dalaga ang luha sa mga mata at tumingin sa binata. Jeremy, sa March 10 ang birthday ni Marjorie. That's 5 weeks from now. I'm aware, Megan. At bago ka pa magtanong, gusto kong sabihin sa'yo na pumapayag ako sa gusto ng kapatid mo. Napatitig siya rito. Sasama ka sa akin sa Switzerland? I will. Yun ang hiling ng kapatid mo at hindi ko siya bibiguin sa bagay na yun. Isa pa, ayokong totohanin niya ang banta niya sa akin na hindi ako patatahimikin. Pakiramdam ko nga nandito lang siya sa paligid natin at nakikinig. Hello Marge. Kung nandito ka, sana narinig mo ako . Sasamahan ko ang ate mo sa Switzerland. Promise. Basta wag mong gagawin ang banta mo sa akin, okay? Sa kabila ng nararamdaman ay bahagyang natawa si Megan. Subalit agad rin siyang sumeryoso. Sigurado ka, Jeremy? Paano ang trabaho mo?
Don't worry about my work. Madali lang sa akin ang mag-file ng leave sa trabaho. Sigurado kang sasama ka sa akin? I mean, ngayon lang tayo nagkakilalang dalawa. Marahang ngumiti si Jeremy. I trust you, Megan. Kahit si Marjorie ang kaibigan ko, parang kilala na rin kita dahil lagi kang kinukwento sa akin ng kapatid mo. I assure you, you can trust me with your life. Hindi ako gagawa ng bagay na ikapapahamak mo. Lumunok siya at tipid ng ngumiti. Pinagkakatiwalaan ka ng kapatid ko, pati ng mga magulang ko, kaya nagtitiwala rin ako sa'yo, Jeremy. Thank you. So, will you allow me to go with you on this trip? Ngumuso siya at tumango. Gaya mo, gusto ko ring tuparin ang hiling ng kapatid ko, Jeremy. So yes. Nanatili sila ng binata sa puntod ng kapatid habang pinagkukwentuhan to. Ang lalaki na rin ang naghatid sa kanya pauwi sa bahay ng mga magulang. Salamat, Jeremy. Wika niya sa binata pagdating nila sa tapat ng bahay nila. Marahan itong ngumiti. You're always welcome, Megan. Gusto mo bang magkape muna? Hindi na. Alam kong pagod ka kaya uuwi na rin ako para makapagpahinga ka na rin. Kung may kailangan ka, tawagan o i-text mo lang ako. Asahan mong sasagot ako, Megan. Maraming salamat, Jeremy. Always, Megan. Mauna na ako. Nakangiti itong kumaway bago tumalikod. Pagkatapos ng araw na yun ay tuluyang nakuha ng binata ang buong tiwala niya. Hindi niya ipagtataka kung bakit naging malapit na kaibigan ni Marjorie ang lalaki. Sa sumunod na mga araw ay nanatili sa bahay si Megan. Bukod sa pagpapahinga ay personal niyang inayos ang mga naiwang gamit ng kapatid. Kailan ka babalik dito sa LA para ayusin ang mga gamit mo? Tanong kay Megan ng kaibigang si Sasha nang tawagan siya ng kaibigan. Nasabi na niya rito ang desisyong pananatili sa Pilipinas. Sa katapusan pa siguro ng March, Sasha, pagbalik ko pa galing Switzerland. Oh, itutuloy mong pagpunta sa Switzerland? Ikaw lang pa mag-isa? Anito mula sa kabilang linya. Kasama ko yung kaibigan ni Marge na si Jeremy. Jeremy? Lalaki, Megan? Ngumuso siya at ikinwento sa babae ang tungkol sa binata. Kaibigan ng kamo ni Marge ang Jeremy na yan? Tanong ni Sasha. Oo, ilang beses kong tinanong si Jeremy kung may gusto siya sa kapatid ko pero wala raw. Hindi naman siguro siya magsisinungaling ngayong wala na si Marge. Muli ay may pumiga sa puso ni Megan sa katotohanang hindi na niya kasama ang kapatid. Pero Sasha, maaaring si Jeremy walang gusto sa kapatid ko. Pero si Marjorie, baka may gusto sa kanya. Yun lang ang naiisip kong dahilan kung bakit gusto niya na isama ko si Jeremy sa Switzerland. Pagpapatuloy niya. O baka naman gustong maging kupido ng kapatid mo. Ani Sasha. What? Anong kupido? Well, gwapo ba tong si Jeremy na to, Megan? Oo, gwapo. Kaya ako nga napagkamalan na boyfriend ni Marjorie. Nako, may pakiramdam ako na gustong ireto sa'yo ni Marjorie yung lalaking yun, Megan. Ani Sasha na nabahira ng panunokso ang tono. Hindi niya maintindihan ang biglang pag-iinit ng pisngi. Tumigil ka nga, Sasha. Kung gusto ni Marge na ireto ako, sana binanggit niya sa akin si Jeremy noon. Pero sa ilang beses na nagkausap kami, hindi niya binanggit kahit minsan ang pangalan ng lalaking yun. Saka ayaw kong mag-isip ng ganyan. Ayaw kong maging awkward sa harap ng tao. Fine. Basta balitaan mo ako yun sa Switzerland trip niyo ng Jeremy na yan, ha? Ani Sasha bago ito nagpaalam. Sa sumunod na mga araw, sa kabila ng pagluluksa, ay pilit na itinuloy ni Megan ang buhay. Nagsimula siyang asikasuhin ang pagpoproseso ng mga dokumento upang makapag-practice siya ng medisina sa Pilipinas. Kahit nag-graduate siya sa US at ganap ng doktor doon, kailangan niyang sumailalim sa internship training sa ospital sa Pilipinas bago siya makapag-take ng physician licensure exam. 2 linggo ang nakalipas matapos ang libing ng kapatid, ay muli niyang dinalaw ang puntod nito. Marge, kamusta ka dyan sa langit? Ako, heto. Hindi pa rin ako makapaniwala na wala ka na. Pero, kailangan ko ipagpatuloy ang buhay ko. Inaayos ko na ang mga papel ko para maging ganap na doktor ako dito sa Pilipinas. Pagkatapos ng trip namin ni Jeremy, plano kong mag-apply ng internship sa St. Mary's Hospital. Pagkukwento niya sa kapatid. Kulang 2 oras siyang nagtagal sa puntod ng kapatid. Akma na siyang magpapaalam dito nang dumating si Jeremy. Megan, you're here. Bati sa kanya ng lalaki. Ngumiti siya sa binata. Jeremy, paalis na rin ako. Ibinaba nito ang 2 bulaklak sa puntod bago bumaling sa kanya. Mabuti na abutan kita.
Balak nga sana kitang tawagan. Actually, last week pa sana. Kaso nag-aalala ako na baka abala ka pa. Pasensya na kung hindi kita na-contact. Naging abala ako sa pag-aasikaso ng mga papel ko. No, it's okay, Megan. I totally understand. Pero kung pwede ka ngayon, pwede ba kitang maimbitahang mag-dinner para mapag-usapan na natin ng trip natin sa Switzerland? Sure. Dapat nga nilang pag-usapan dahil 3 linggo na lang bago dumating ang kaarawan ng kapatid. Sa halip na umuwi ay hinintay ni Megan si Jeremy at sabay silang naglakad palabas ng Memorial Park. So, galing ka ba ng trabaho? Tanong niya sa binata. Nakaitim na slacks at white dress shirt kasi ito. Ngumiti ang lalaki. Yes, pero galing ako sa meeting kaya ganito ang suot ko. On normal days, I just wear jeans at polo shirt. Saan pala tayo kakain? You like Chinese food, right? Gusto mo bang sa Chinese restaurant tayo? Ayos lang sa akin kahit anong kainin. Yung malapit lang dito para lakarin na lang natin at hindi na tayo mag-convoy. Okay lang naman kung sumabay na lang ako sa'yo at iwan ko dito ang kotse ko. Babalikan ko na lang mamaya. O kaya ipapakuha ko na lang sa kapatid ko. Hassle naman yun sa'yo, Jeremy. Dito sa malapit na lang tayo kumain. Tumango ito at ngumiti. Okay, there's a good resto nearby. Sabay nilang tinungo ang isang Italian restaurant na malapit lang sa Memorial Park. Kamusta pala ang parents mo, Megan? Tanong ni Jeremy habang hinihintay nilang dumating ang order nila. Magkaharap sila ng binata sa isang mesa. Ngumiti siya. They're doing okay. Papa is back to working. Si Mama abala sa charity works niya. Nung weekend, isinama niya ako sa institution para sa mga batang may cancer. And how about you, Megan? How are you? Tanong nito. Lumunok siya. I'm doing okay. I mean, kahit mahirap, kailangan kong tanggapin na wala na si Marjorie. Kailangan ko ring ipagpatuloy ang buhay ko. I promised her I'll be a great doctor. And I don't want to fail her. Ayoko siyang biguin. That's good to know, Megan. Ani Jeremy at marahang ngumiti. Ikaw, kumusta ka, Jeremy? I've been busy with work. Galing ako sa isang site sa Cebu last week. Thank you again for agreeing to come with me, Jeremy. You're welcome, Megan. I'll do it for you and Marjorie. I mean, for Marjorie and you. Ngumiti siya at inabot ang baso ng tubig. Habang iniinom ay napansin niyang hindi inaalis ni Jeremy ang mga mata sa kanya. Tumikhim siya at maliit na ngumiti. Magkamukha kami ni Marjorie, no? Noon pa man, marami ang nag-aakala na kambal kami at hindi mag-ate. Yeah, you and Marjorie look the same at first glance. Pero kapag natitigan, mapapansin ang malaking pagkakaiba niyong dalawa. Your eyes are darker than hers, Megan. Mas makapal din ang pilik mata mo. And your lower lip is slightly fuller than hers. At may maliit na nunal ka rin sa leeg na wala siya. Napakurap-kurap siya sa narinig. Hindi niya alam kung bakit may init na dumapo sa dibdib niya. Napansin mo agad ang lahat ng yan, Jeremy? Tumikhim to. I know, Marjorie, but I can see na kilala na rin kita. Actually, nakita na tayo bago pinungburo ng kapatid mo, Megan. Ha? Kailan? Almost 5 years ago. Una tayong nagkita sa restaurant ng pamilya ko. 5 years ago? Hindi ba ako nakakaalis niyan para mag-aral sa US? Saang restaurant yan, Jeremy? Sa main branch ng Table of Grace sa QC. February 25 around 3 in the afternoon. Ako ang staff na nag-serve sa'yo dun. Kapag kasi kulang kami sa staff, tumutulong ako sa restaurant. Bigla ay bumalik sa kanya ang isang alaala 5 taon nang nakalilipas. Oh yes, I remember I went to that particular restaurant. Pero hindi ko maalala ang staff na nag-asikaso sa akin nun. Ikaw pala yun? I'm sorry, lumilipad ang utak ko nun. It was a week before I left for the US. Makikipagkita sana ako sa professor ko pero hindi siya nakarating. Kaya pala mag-isa ka lang nun. Oo, I'm sorry again, Jeremy. Nakita na pala tayo pero wala akong kaalam-alam. It's okay, Megan. Nakangiting sagot nito. Pero ang galing mo ah. I mean, you still remember the date and even the time. Bahagya itong natawa. Matalas lang ang memorya ko kaya naaalala ko ang detalye ng araw na yon. Pagdating ng order nila ay pinagplanuhan na nilang dalawa ang gagawing pagpunta sa Switzerland. Pasado 8:00 na ng gabi nang bumalik sila sa parking lot ng Memorial Park. I'll send you the details of our itinerary, Megan. Ani Jeremy sa kanya. Ang binata kasi ang nagpresinta na gumawa ng detalyadong plano para sa Switzerland trip nila. Sige, salamat Jeremy. Always, Megan. Mag-ingat ka pa uwi.
Ikaw din. Nakangiting sagot niya. Samantala, ilang araw bago ang nakatakdang alis ni Jeremy para sa Switzerland trip nila ni Megan, ay nagpunta siya sa bahay ng mga magulang upang personal na magpaalam sa mga to. Iho, mabuti naman na tabisita ka dito sa bahay. Masayang bati sa kanya ng ina. Magpapaalam yun sa'yo, Mommy. Wika ng kapatid na si Noah. Naabutan niya ang kapatid sa bahay ng mga magulang. Binigyan ni Jeremy ng matalim na tingin ang madaldal na kapatid. Subalit, nginisihan lang siya nito. Nagpapaalam? Saan ang punta mo, Jeremiah? Tanong ng ginang. I'm going to Switzerland, Mom. Switzerland? Is this a business trip, anak? Personal trip, Mom. Nag-file ako ng 1-month leave sa trabaho. Akala ko importante ang project na yon, iho. Anang ina. Mas importante kay Jeremy ang Switzerland trip na yon, Mom. Ani Noah. Tulad ng sinabi ng kapatid, hindi siya nagdalawang isip na bitiwan ang proyektong hawak para pagbigyan ang huling hiling ng kaibigang si Marjorie. Anong meron sa Switzerland trip na to? Teka, don't tell me na sa Switzerland yung babaeng matagal mo nang hinahanap. Namimilog ang mga matang tanong ng ina. Galing sa ilang buwang bakasyon ang mga magulang kaya walang alam ang mga ito sa buhay nilang magkakapatid sa nakaraang buwan. Siya ang kasama ko papuntang Switzerland, Mom. Sagot niya sa ina bago ikinwento rito ang tungkol sa magkapatid na Megan at Marjorie. Oh, iho, I'm sorry Marjorie passed away. Anang ina. Maliit siyang umiti rito. Sa 6 na buwang pagkakaibigan nila ni Marjorie ay talagang naging malapit siya sa dalaga. Bukod sa naaalala niya rito ang kapatid na si Mary, naging malapit sila dahil pareho nilang mahal si Megan. Kailan ang alis niyo ni Megan? This weekend, Mom. Mag-ingat kayong dalawa, iho. Alam kong gustong-gusto mo siya, anak, pero wag mong kalimutan ng boundaries, okay? Be a gentleman and respect her. All the time. Bili ng ina. I know, Mom. Tinapik naman siya ni Noah sa balikat. Galingan mo, kapatid. Huwag mo sayangin ang pagkakataon na ibinigay sa'yo ng pumanaw na kapatid ng babaeng mahal mo. Muli ay sumagi sa kanya si Marjorie. Dahil sa babae ay nalaman niya ang pagkatao ng babaeng minamahal. Ayon sa kaibigan, pag-uwi ni Megan sa Pilipinas ay tutulungan siya nito sa kapatid. Hindi siya makapaniwala na kahit wala na si Marjorie ay ginawa nito ang pangako sa kanya. Kung nasan ka man ngayon, thank you, Marjorie. Huwag kang mag-alala, gagawin ko lahat para makuha ko ang puso ng ate mo. At gaya ng pinangako ko sa'yo, mamahalin ko siya. Aalagaan ko siya at hindi ko siya pababayaan. Bulong niya sa isip. Samantala, sa araw ng alis ni Megan at Jeremy, sinundo ang dalaga ni Jeremy sa bahay ng mga magulang. Jeremy, Megan, mag-iingat kayong dalawa. Bilin sa kanila ng kanyang ina. Jeremy, iho, ikaw nang bahala kay Megan. Huwag mong pababayaan ang panganay namin. Bilin naman ng kanyang ama sa binata. Huwag po kayo mag-alala, Tito Albert, Tita Margaret. Hindi ko po pababayaan si Megan. Nangangakong sagot ni Jeremy sa kanyang mga magulang. Tila may mainit na bagay na humaplo sa puso niya sa narinig. Tumikhim siya at ngumiti sa mga magulang. Kaya ko naman din ang sarili ko, pa, ma. Wala kayong dapat na ipag-alala. Basta ingatan niyo ni Jeremy ang isa't isa, iha. Anang ina. Pagkatapos nilang magpaalam ay dumiretso sila ng binata sa airport. 5:00 ng hapon nang mag-take off ang eroplano nila sa NAIA. Isan mo sa akin ang bank account mo para mapalitan ko lahat ng nagastos mo, Jeremy. Anya sa binata nang alisin niya ang suot na seatbelt. Magkatabi sila ng lalaki sa business class section ng eroplano. Ang binata kasi ang nag-book ng flight at hotel accommodation nila. No need, Megan. Ako nang bahala dito sa lahat ng gastos sa trip na to. Teka, hindi pwede. Ikaw na nga ang inabala ko, ikaw pang pagagastusin ko. Nakangusang reklamo niya. Hey, hindi mo ko inabala. I told you I'm very willing to do this. And don't worry about money, okay? Kung gusto mong makabawi, ilibre mo na lang ako kung sakaling maging pasyente mo ako sa future, doktora. Hindi kita pwedeng maging pasyente, engineer. Bala ko maging oncologist. Anya, oncologist ang tawag sa doktor na bihasa pagdating sa paggamot sa mga pasyenteng may cancer. Pero ang sabi ni Marge, gusto mo raw maging surgeon. Oo, pero pagkatapos na nangyari sa kapatid ko, mas gusto ko nang maging oncologist. Gusto kong matulungan ng mga pasyenteng gaya ni Marge. Marahang umiti si Jeremy. I'm sure your sister would be proud of you, Megan. Salamat. Ikaw, ilan ang kapatid mo? 5.
I was a part of quintuplet. Tapos may bunso kaming kapatid na si Mary. Namilog ang mga mata niya. Quintuplets? Seryoso? Natawa ito sa reaksyon niya. Hindi naman kita bibiruin, Megan. I have 4 brothers who are the same age as me. Si Noah, si Isaiah, Elijah at Josiah. Wow, pare-pareho din galing sa Bible ng pangalan niyong magkakapatid. Kahit yung bunso. Well, our mother's name is Genesis. Question, sinong pinakamabait sa inyong 5? Tinatanong pa ba yan? Siyempre ako. Nakangising sagot niya. Pabiro siyang nag-angat ng kilay. Sino pinakagwapo? Siyempre ako rin. Natawa siya. Teka, parang nagbubuhat ka na yata ng sariling bangko Nakibit balikat ang binata. Well, sabi nga nila, beauty is subjective. Kaya para sa akin, naniniwala ako na akong pinakagwapo. Kung sa bagay, may point ka. Sige na nga, maniniwala na ako sa sinabi mo. Natatawa ang sagot niya. Thank you, Megan. Natatawa ring sagot nito bago masuyong umiti. Masaya ako makita na nakakatawa ka na ngayon. Tila may mainit na bumalot sa puso niya. It's all thanks to you, Jeremy. Salamat sa presensya mo at sa pagpapatawa sa akin. Hindi gusto ni Marjorie na malungkot ka, kaya hindi kita hahayaang malungkot sa biyahe nating to. I will do my best to make you happy, Megan. Nag-init ang mga pisngi ng dalaga. Kasabay niyon ay tila may nagbala sa loob ng dibdib niya, lalo na dahil nanatiling nasa kanya ang mga mata ni Jeremy. Binawi lang ng lalaki ang tingin nang lapitan sila ng flight stewardess para ibigay ang hapunan nila. Enjoy your dinner, ma'am, sir. If you need anything, just call for us so we can assist you. Magiliw na wika ng flight attendant bago sila talikuran. Megan, you don't like asparagus, right? Itabi mo sa gilid, akong bahalang kumain mamaya. Baling sa kanya ni Jeremy. Napatingin siya sa plato. Steak with mashed potatoes at asparagus ang isinerve na dinner sa kanila. Tulad ng sinabi nito, hindi siya mahilig sa asparagus. Paano mo nalaman na hindi ako mahilig sa asparagus? Nabanggit sa akin ni Marge. Ngumuso siya. Parang ang dami namang naikwento sa'yo ng kapatid ko. Kapag magkasama kasi kami ni Marjorie, ikaw ang madalas na pinag-uusapan namin, Megan. Ako? Natigilang tanong niya. Tumikhim si Jeremy at nag-iwas ng tingin. Madalas kasi na ikaw ang mukhang bibig ng kapatid mo. May nasabi naman ba siya sa'yo na hindi maganda tungkol sa akin? I mean, may mga ayaw ba sa akin si Marjorie? Wala, Megan. Your sister adores you. Sagot nito na nakapagpangiti sa kanya. Habang kumakain ay si Marjorie ang naging topic nila. Kinuha rin ni Jeremy ang asparagus at ito ang kumain niyon. Mahilig ka sa asparagus, Jeremy? Sakto lang. Ha? Bakit kinain mo tong asparagus ko? Bahagya itong umuso bagong umiti. Sayang kasi. Nag-init ang pisngi niya habang nakatingin kay Jeremy. Obvious na gwapo ang binata, subalit hindi niya inaasahan na may itinatago itong kakyutan. Normal na sa dalaga ang makasalamuhan ng mga lalaking may itsura, lalo na noong tumira siya sa Amerika. Subalit habang nakatingin sa lalaki ay napagtanto niyang walang binatbat ang mga yon kay Jeremy. Megan, may pagkain ba ako sa muka? Untag ni Jeremy. Nag-init ang mukhang umiling siya. Ha? Wala. Ngumiti ito. Akala ko meron. Parang kakaiba kasi ang tingin mo sa akin. Lalong nag-init ang mukha niya sa sinabi nito. Wala. Magbabanyo lang ako. Excuse me. Tumayo si Megan at tinungo ang lavatory. Pagdating doon ay napaharap siya sa salamin at napahawak sa muka. Megan Luis Valderrama, huwag mo sabihin nagkakagusto ka kay Jeremy. Kastigo niya sa sarili. Hanggang ngayon kasi ay mabilis ang tibok ng puso niya. At aware siya na ibig sabihin niyon ay tinutubuan siya ng espesyal na pagtingin sa binata. Napalunok siya at hinintay na kumalma ang dibdib bago lumabas ng lavatory. Pagbalik niya sa upuan nila ay madilim na ang ilaw at nagpapahinga na ang mga kasama nilang pasahero sa business class section. Okay ka lang, Megan? Tanong ni Jeremy. Tipid siyang umiti. Ayos lang. Aminado siya na kasabay ng paggaan ng loob niya kay Jeremy ay nagkaroon siya ng paghanga sa binata. Subalit ayaw niyang mauwi sa malalim na pagkakagusto ang damdamin niya rito. Bukod sa ayaw niyang samantalahin ang kabaitan ng binata, ayaw niyang masira ang namumuong pagkakaibigan nila. Magpahinga na tayo, Jeremy. Untag niya sa binata. Ngumiti ito. Sure, magpahinga ka mabuti .
Kapag nagising ka at may kailangan ka, gisingin mo lang din ako. Eh di na-istorbo kita. Okay lang sa akin. Hindi na, Jeremy. May flight attendant naman. Don't worry about me. Magpahinga ka lang din ng mabuti dyan. Alright. Good night, Megan. Good night, Jeremy. Nakangiting sagot niya bago tumalikod dito at humiga sa airplane seat niya na nagmistulang maliit na kama dahil sa pagkaka-recline niyon. Hindi alam ni Megan kung ilang oras siyang nakatulog. Nang magising siya ay maliwanag na ang paligid. Good morning, Megan. Anang pamilyar na boses ni Jeremy. Napabaling siya sa lalaki na tila kanina pagising. Bukod kasi sa bahagyang basa ang buhok nito ay iba na ang suot nitong polo shirt. Morning, Jeremy. Bati niya at sumulyap sa suot na relo. Napagtanto niya na mahigit 8 oras siya nakatulog. Ang haba pala ng naging tulog ko. Ayos nga yun eh. Kinagat niya ang ibabang labi at nahihiyang inayos ang magulong buhok. Sorry sa ayos ko. Mukha sigurong pugad ng buhok ko. Hey, you have nothing to be shy about. Maganda ka pa rin naman kahit magulo ang buhok mo. Nag-init ang mga pisngi niya. Pabiro siyang umirap kay Jeremy. Marunong ka palang mambola, engineer. Ha? Hindi kita binubola, doktora. Maganda ka kahit bagong gising at may muta ka pa sa mata. Lalong namula ang mukha niya. Diyan ka nga muna. Pupunta muna ako sa restroom. Tumayo at tumiretso siya sa lavatory. Pagbalik niya sa upuan nila, kausap ni Jeremy ang flight attendant na may dala ng breakfast nila. Sir, nandito na pala ang girlfriend niyo. Anong flight attendant bago bumaling kay Megan. Here's your breakfast, ma'am. I hope you enjoy it. Hindi siya nakasagot sa flight attendant. Nabigla kasi siya sa sinabi nito. Nang makaalis ito ay bumaling siya kay Jeremy. Mabilis man ang tibok ng puso niya ay hindi niya yun pinahalata. Narinig mo yung sinabi niya, Jeremy? Tumikim ito at apologetic ng umiti. Sorry about that, Megan. Hindi ko alam kung bakit nag-assume siya na girlfriend kita. Okay lang. Hayaan na lang natin. Umangat ang isang sulok ng labi nito. Kung sa bagay, ayos na rin na napagkamalan ako na boyfriend mo. Para walang lalaking makalapit sa'yo. Bilin pa naman ni Marsh na bantayan kita. Kung makapagsalita ka naman, parang dudumugin ako ng mga lalaki sa Switzerland, engineer. Walang duda yun, Megan. Natawa siya at pabirong umirap. Alam mo, ang mabuti pa, kumain na tayo. Binubola mo na ako kanina pa eh. Habang nag-aalmusal ay muli nilang napag-usapan ng kapatid. Bago magtanghalian, nakalapag sila sa Zurich Airport na siyang kanilang destinasyon. Paglabas nila sa airport ay dumiretso sila sa hotel na tutuluyan nila ng binata. Salamat, Jeremy. Anya sa lalaki nang ihatid siya nito sa kanyang hotel room. Katapat lang ng hotel room niya ang silid nito. 2 araw silang mananatili sa lungsod ng Zurich, na siyang pinakamalaking lungsod sa Switzerland, bago nila puntahan at libutin ang mga pamosong bayan sa Swiss Alps. You're welcome, Megan. Magpapadala na ako ng pagkain. O mas gusto mong magpahinga muna? Pwede bang magpahinga muna tayo? Bigla sumakit ang ulo ko dahil sa jet lag. No problem. Magpahinga ka mabuti, Megan. Tawagan mo na lang ako kapag gusto mong kumain na tayo. O kaya kapag may kailangan ka. Okay, Jeremy. Magpahinga ka ring mabuti. Nakangiting sumaludo ito bago nagpaalam sa kanya. Ilang oras ang nakalipas, nagising si Megan sa sunod-sunod na katok sa pinto ng kanyang silid. Pupungas-pungas siyang bumangon at tinungo ang pinto. Sa halip kasi na guminhawa ang pakiramdam ay tila lalo pang bumigat ang ulo niya. Mainit na rin ang pakiramdam niya. Jeremy? Sambit niya sa binata na naabutan niya sa labas ng kanyang hotel room. Namilog ang mga mata ng lalaki. Pagkatapos ay nagpakawala ito ng hininga. Megan, thank God you're safe. Akala ko kung ano nang nangyari sa'yo. Mukhang napahaba lang pala ang tulog mo. Ha? Bakit mo naisip na may nangyari sa akin? Mumuso ito at nagkamot ng batok. Mahigit 9 na oras ka na po kasing tulog. Sinubukan kitang i-text sa tawagan kanina pero hindi ka sumasagot. Nag-alala ako na baka kung ano nang nangyari sa'yo. Na nabago ka sa banyo o ano. Kaya hindi ko napigilang katukin ka na. Thank God at tulog ka lang pala. Tila may mainit na kamay na bumalot sa dibdib niya sa ipinakitang pag-aalala ni Jeremy. Sorry kung pinag-alala kita. Napahaba ang tulog ko. Lalo ko sa bumigat na pakiramdam ko. Are you okay, Megan? Masuyong tanong ng binata. Inilagay nito ang kamay sa noo niya at suminghap. May lagnat ka. Nabigla lang siguro ako sa weather dito sa Switzerland.
Don't worry, iinuman ko na lang to ng gamot. Nagulat siya nang hawakan nito ang kamay niya at igiya siya pabalik sa loob ng silid. Kailangan mong kumain para makainom ka ng gamot, Megan. For now, go back to bed until food arrives. Napanguso siya. Hey Jeremy, nakalimutan mo yatang doktor ako. I know how to take care of myself. Hindi ko naman nakalimutan, doktora. Pero ako ang kasama mo dito kaya responsibilidad ko na alagaan kita. Saka yun ang bilin sa akin ni Marjorie, pati ng mga magulang mo. Masuyo nitong sambit. Muli ay hinawakan nito ang braso niya at iginiya siya sa kama. Come on, mahiga o maupo ka na muna ulit. Nagsimulang magwala ang puso niya, kaya naman walang imik na sinunod na lamang niya ito. Stay here, Megan. Kukunin ko yung mga dala kong gamot sa luggage ko. Anang binata pagkatapos nitong mag-request ng food service gamit ang telepono. Iniwan nga siya ng binata. Pagbalik nito ay dala nito ang isang maliit na bag. May dala ka talagang gamot, Jeremy? Namamanghang tanong niya nang maupo ito at ilabas ang bote ng paracetamol mula sa bag. Just the over-the-counter ones. Nakakahiya naman. Ako tong doktor sa ating dalawa pero ikaw tong may dalang mga gamot. Doktor ka, pero ako Boy Scout. Pabirong sagot nito bago kumindat sa kanya. Lalong naghurumentado ang puso ni Megan. Mumuso siya para itago ang nararamdaman. Buti na lang may kasama akong Boy Scout, kasi kung wala, paano na lang ako? Oo nga, buti may kasama kang gwapong Boy Scout. Kinagat niyang ibabang labi at sinalubong ang mga mata nito. Seriously, Jeremy, thank you. Simula sa pag-aayos nitong biyahe natin, ikaw ang gumawa, hanggang sa pag-aalaga mo sa akin ngayon. You're welcome, Megan. I don't mind doing all these things. The past weeks have been hard for you and I'm glad I could help. Isang ngiti ang naisagot niya sa kabila ng paghuhurumentado ng puso. Hindi nagtagal ay inistorbo sila ng isang katok sa pinto. Dumating ang hotel staff, dala ang pagkain nila. Megan, gusto mong subukan kita? Masuyong tanong ni Jeremy. Namilog ang mga mata niya. Anong susubuan ka dyan? Kaya ko pong kumain ng isa. Sigurado ka? Oo naman, kayang-kaya ko. Kaya kumain ka na rin kasi siguradong gutom ka na. Hindi tayo nakapag-lunch. Okay po, doktora. Ngumiti ito at inabutan siya ng kubyertos bago nagsimulang kumain. Pagkatapos makakain at makainom ng gamot, ay sandali silang tumambay sa malawak na salaming bintana para pagmasdan ang nightlife sa syudad ng Zurich. I can't believe we're already here in Switzerland. Ilang araw na lang makikita ko na sa personal ng Swiss Alps. I just wish Marjorie's here with me. Mahinang sambit niya. Masuyang bumaling sa kanya si Jeremy. Marjorie is with us in spirit, Megan. Lagi mong isipin na kasama mo siya. Salamat. Come on, magpahinga ka na. Ikaw din, Jeremy. Sumulip ito sa mahabang sofa sa isang bahagi ng silid bago ibinalik ang tingin sa kanya. Can I stay here in your room tonight, Megan? Napakorap siya sa narinig. Ha? Tumikim to. I mean, may sakit ka at gusto ko sana nabantayan ka. Kaya kung okay lang sa'yo, dito ako matutulog sa sofa. Nag-init ang puso niya. Jeremy, wag na. Kaya ko na ang sarili ko. Saka hindi ko magiging komportable dyan sa sofa. Parang mas hindi yata ako makakatulog kung babalik ako sa hotel room ko at maiisip ko kung anong lagay mo. Don't worry, I'll be fine here on the couch. Sige na, please. Fine. Sige na nga. Kunwari napipilitang sagot niya. Tulad ng sinabi ni Jeremy, bumalik lang ito sa silid nito para kumuha ng gamit at comforter. Nang gabing yun ay inuko pa nga nito ang sofa niya. Good night, Megan. Masuyong sambit ng binata. Good night, Jeremy. Wake me up when you need anything. Ngumiti ang binata bago nahiga sa sofa. Pinagmasdan ito ng dalaga na halos pagkasyahin nito ang sarili sa sofa. Dahil matangkad ito ay nakasayad ang paa nito sa higaan. Sigurado ka bang ayos ka lang dyan, Jeremy? Maluwag naman tong kama ko. Pwede ka dito. I mean, I don't mind if you take the other side of the bed. Anya sa binata. Ngumiti ito. I'm fine here, Megan. Ang isipin mo, yung sarili mo. Magpahinga ka na para gumaling ka agad. Subalit sa halip na pumikit, nanatili siyang nakatingin kay Jeremy. Habang nakatingin sa binata, napagtanto niyang mahal na niya ito. Na ang inakala niyang paghanga lang ay mas malalim na pala. Na sa maiksing panahon, ay tuluyan ng nahulog ang loob niya sa lalaki. Napakabait naman kasi ni Jeremy,
Kaya di na siya nagtataka kung bakit ipinagkatiwalaan agad ito ng kapatid niya at ng mga magulang. Ay, matigas pala ang ulo ni Doktora. Ayaw pang pumukito. Untag ni Jeremy sa kanya. Napatikhim siya bago natawa. Ito na po, engineer. Good night. Kinabukasan, nagising si Megan na maayos na ang pakiramdam niya. Jeremy, okay naman ang pakiramdam ko. Sa labas na tayo kumain. Anya sa binata habang sakay sila ng elevator pababa sa breakfast buffet ng hotel. 2 araw lang tayo dito sa Zurich. Sayang kung hindi natin masusulit. Pagpapatuloy niya. Humarap sa kanya ang binata. Umuulan kaya wag muna tayong lumabas. Baka bumalik ang sakit mo. Mas importante na okay ka na bago tayo lumabas. Pwede naman tayong mag-extend ng 1 araw pa dito sa Zurich. Wala ka pa naman trabaho sa ospital. Muli ay nag-init ang puso niya. Simula kagabi ay walang ginawa ang binata kundi alagaan siya. Nang magising siya ng hating gabi ay kusa ring nagising ang binata para tingnan siya. Fine, sige na nga. Masarap naman ang pagkain dito sa hotel. Nakangusong sagot niya. Ngumiti ito at hinawakan ang buhok niya para ayusin. Otomatikong nagwala ang puso ni Megan. Ipinagpasalamat na lang niya na agad na bumukas ang elevator sa palapag na bababaan nila. Pagdating sa buffet ay dumiretso siya sa mesa dahil ayon kay Jeremy ay ito ang kukuha ng pagkain nila. Samantala, habang kumukuha si Jeremy ng pagkain sa buffet table, ay isang bulto ang lumapit sa kanya. Hey, Jeremy? I can't believe it's you. Bati sa kanya ni Paulina. Paulina, nandito ka rin pala sa Switzerland? Tanong niya sa babae. Kababata niya at ng mga kapatid niya ang dalaga. Dati rin itong nobya ng isa sa mga kapatid niya. Yeah, ikaw, sinong kasama mo dito? Pamilya mo ba? Hindi. Nahinto siya sa pagsasalita ng isang kamay ang humawak sa braso niya. Nalingunan niya si Megan na nasa tabi niya. Jeremy love, gusto ko ng cheese. Malambing na wika nito sa kanya. Natigilan si Jeremy. Nagwala ang puso niya. Tama ba narinig ko? Tinawag niya akong love? Hindi makapaniwalang gagad niya sa isip. Sa kabila ng pagtataka at mabilis na tibok ng puso ay tumango siya at ngumiti kay Megan. Sure love. We'll get you some cheese. Thank you. Matamis itong ngumiti at tumingkayad para halikan ang pisngi niya. Muli ay gusto maistatwa ni Jeremy. Ipinagpasalamat niya ang biglang pagsasalita ni Paulina. Nakangisi ito habang nakatingin sa kanila ni Megan. Jeremy, hindi mo naman sinabi na girlfriend mo pala ang kasama mo dito sa Switzerland. Anang babae. Bago pa siya mamula ay tumikhim siya at bumaling kay Megan. Megan, this is Paulina. She's a family friend. Paulina si Megan. Hi Megan, nice to meet you. Ani Paulina, pala kaibigan itong umiti kay Megan. Gumanta rin ng ngiti si Megan sa dalaga. Same here Paulina. Anyway, I'll go ahead. Ani Paulina. Kumaway ito bago bumalik sa mesa nito. Bumaling si Jeremy kay Megan. Come on, let's go to the cheese section. Tumikim ang babae at humuso. Sorry sa ginawa ko. Akala ko kasi kinungkulit ka ng babaeng yun, kaya lumapit ako at amak tong girlfriend mo. Hindi ko alam nakakilala mo naman pala siya. Totoo ba yung sinabi niya? O nagselos siya kaya niya ginawa yun? Anang binata sa isip. Lihim na nagdiwang ang puso niya sa ideyang nagselos si Megan sa presensya ni Paulina. Sa ilang araw na pagsasama nila, ramdam at pansin niya na tila nag-iba ang tingin ng dalaga sa kanya. Subalit ayaw niyang isipin na may damdamin na ito sa kanya. Isa pa, ayaw niyang magmadali pagdating kay Megan at handa siyang maghintay kahit gaano pa katagal bago niya makuha ang puso nito. It's okay, Megan. Paulina is just a family friend. Matagal ko na siyang hindi nakita dahil umalis siya sa Pilipinas. Ex-girlfriend din siya ng kapatid ko. Talaga? Oo. Ngiti niya. Kaya wala kang dapat na ipagselos kung sakaling nagselos ka man. Dugtong niya sa isip. Tumikhim ito at nag-iwas ng tingin. Okay, halika na dun sa kabilang buffet table. Lihim na napangiti siya nang makita ang pamumulan ng mukha nito. Subalit sa halip na pansinin ay iginiya niya ito sa kanilang lamesa. Nang tumila ang ulan ng araw na yon ay lumabas sila ng hotel at naglibot sa syudad. Namili rin sila ng winter clothes at gear na gagamitin nila sa pag-akyat sa Swiss Alps. Pagkatapos ng 2 araw sa syudad ng Zurich, nagsimula ang pagbisita nila sa mga bayan ng Swiss Alps. Una nilang pinuntahan ay ang bayan ng Zermatt.
kung saan naroon ang pamosong bundok na Matterhorn. Wow! Puno ng pagkamanghang sambit ni Megan habang pinagmamasdan niya ang napakagandang tanawin sa harap niya. Pinagsawa niya ang mga mata sa matataas na bulubundukin na nababalutan ng niebe. Ang ganda! Pakiramdam ko nasa paraiso ako, Jeremy. Kinikilabutan ako. Napapasinghap na sambit niya. First time ko rin dito sa Switzerland. Akala ko hindi na ako mabibigla dahil ilang beses ko na itong nakita sa video. Pero iba pala talaga sa personal. Everything we see here is breathtaking. Sagot ni Jeremy. Mula sa tanawin ay bumaling ito sa kanya at sinalubong ang mga mata niya. I can't believe I get to experience this. And I'm glad my first time here is with you. So thank you, Megan. Masuyong sambit nito. Thank you rin, Jeremy. Buong sinserong sagot niya. Stand there, Megan. I'll take your picture with the Matterhorn. Utos ng binata. Tumayo siya at nagpose sa harap ni Jeremy. Pagkatapos ay lumapit siya rito para tingnan ang kinuha nitong picture. Ang ganda ng kuha mo, Jeremy. Manghang sambit niya sa binata. Siyempre, ang ganda ng subject ko eh. Nakangiting baling nito sa kanya. Oo nga, ang ganda ng Matterhorn. Ikaw ang tinutukoy ko na maganda, Megan. Nagwala ang puso ni Megan. Sa kabila ng malamig na panahon ay nag-init ang pisngi niya. Binabola mo lang ako eh. Ang mabuti pa ikaw naman ang kukunin ko ng picture. Ayoko ng solo picture. Gusto ko magkasama tayong dalawa. Bigla ay inakbayan siya ni Jeremy. Pagkatapos ay inangat nito ang cellphone at itinapat sa kanila ang kamera. Smile, Megan. Masuyong sambit nito bago pinindot ang shutter button ng kamera. Look, ang ganda mo rito, Megan. Ani Jeremy. Tila nabalot ng init ang puso niya nang pagmasdan ng larawan nila ni Jeremy. Napagtanto niyang mahal na nga talaga niya ang binata. Marjorie, hindi ko alam kung may nararamdaman ka kay Jeremy. Pero kung sakaling meron, naiintindihan ko kung bakit. Sana wag mong masamain kung tuluyan na rin nahulog ang loob ko sa kanya. I just can't help but fall for him, Marge. At gusto kong isipin na pinagsama mo kami ni Jeremy sa trip na to dahil gusto mo kami paglapitin na dalawa. Sambit niya sa isip. Ang gwapo mo rin. Komento niya. Talaga po, Doktora? Oo. Ngumisi ito. Grabe naman. Ang lamig-lamig na nga, kinikilig pa ako. Itinawa niya ang kilig na gumapang sa dibdib. Dumakot siya ng snow at pabirong ibinato sa binata na ikinatawa rin ito. Sa sumunod na mga araw ay naging abala sila sa pamamasyal at pagsubok sa iba't ibang winter activities na ino-offer ng bayan ng Zermatt. Sumakay din sila sa pamosong glacial train kung saan nabigyan sila ng pagkakataong masilayan ang makapigil hiningang tanawin sa Swiss Alps habang nakasakay sa isang first-class train. Sa loob ng 8 oras na biyahe ay pinagsawa nila ni Jeremy ang sarili sa perpeksyon na likha ng may kapal. Sa sumunod na mga araw ay nagpunta rin sila at namasyal sa mga bayan ng Eisetwald, Interlaken at Andermatt. Huling destinasyon nila ang bayan ng Grindelwald, ang bayan na pinakagustong puntahan ni Marjorie. Muli ay sinalubong sila ng makapigil hiningang tanawin pagdating doon. Tumambad sa kanila ang bundok ng Eiger na nababalutan ng yelo at malawak na ski at boarding slopes. Kaya pala ito ang gustong puntahan ni Marjorie. This place is just so stunning. Sambit ni Jeremy. Mula observation deck na kinaroroonan nila ay malayang pinagmasdan ni Megan ang malawak na hilera ng matatayog na bundok na nababalot sa snow. Sa lahat ng bayan na nabisita nila ay iyon ang pinakapaborito niya. Yeah, sobrang ganda dito. Sambit niya kasabay ng pagbagsak ng mga luha. Hey Megan, why are you crying? Buong pag-aalalang baling sa kanya ni Jeremy. Masuyo nitong pinunasan ng luha niya. I'm sorry, naalala ko kasi si Marjorie. How I wish she's here with me. Maliit na ngumiti si Jeremy. Yeah, I wish she was here. But I'm sure Marjorie is very happy right now, Megan. And like I've said, she's always with you. Gumanti siya ng ngiti sa binata. Pagkatapos niyang huminga ng malalim, ay pinagmasdan niyang muli ang paligid. Marge, nandito na ako sa Grindelwald. Thank you for pushing me to be here. I'm very happy right now. Pero mas masaya ako kung nandito ka. Pero naiintindihan ko na kailangan ka nang bawiin ni Lord sa amin. I love you so much, Marjorie. Happy birthday in heaven. Happy birthday, Marjorie. Gaya ng hiling mo sa sulat, nandito na kami ng ate mo sa lugar na gustong-gusto mong puntahan.
We hope you're happy that we're able to fulfill your last wish. Wika naman ni Jeremy sa tabi niya. Happy birthday, Marjorie. Muli ay sambit niya pagkatapos ng ilang sandaling pananahimik at pag-aalay ng panalangin para sa kapatid. And also, congratulations on being a doctor, Dr. Megan Valderrama. Masuyong sambit ni Jeremy. Sa kanya muli nakatingin ng binata. Ngumiti ito at hinawakan ng kamay niya. Your sister must be very proud of you, Dr. Megan. Thank you, Jeremy. Sagot niya kasabay ng muling pagbagsak ng luha. Hinawakan nito ang mukha niya at masuyong pinahid yon. Please don't cry, Megan. Hindi matutuwa si Marge na makita kang umiiyak. These are tears of joy, Jeremy. Masaya lang ako. Hindi ko man kasama si Marge. Kasama naman kita. You also don't know how happy I am right now that I get to be with you, Megan. Masuyong sagot nito. Ngumiti siya sa binata at niyakap to. Gumanti rin ito ng yakap sa kanya. Nang gabing yon, nagpunta sila sa isang restaurant upang iselebra ang kaarawan ng kapatid. Sa kabila ng pagkawala ng kapatid, may kakaibang saya ang pumuno sa dibdib ni Megan dahil sa trip nilang yun ni Jeremy. Pagbalik nila sa Zurich ay namasyal muli sila sa syudad ni Jeremy at binalikan ang mga lugar na hindi pa nila nabibisita. I can't believe this is our last day here. Wika ni Jeremy. Nasa isang parke sila na nakaharap sa Lake Zurich. Yun ang huling araw nila sa Switzerland bago ang flight nila pabalik ng Pilipinas bukas. Oo nga ang bilis ng araw. Sagot ni Megan. Humarap sa kanyang lalaki. Thank you for bringing me here with you, Megan. Kung makapagsalita ka naman, ikaw naman ang kumastos nitong trip natin. But if not for you, and if not for Marjorie's wish, I wouldn't plan to go here. So thank you sa pagpayag na isama ako. Salamat sa pagtitiwala mo sa akin. Salamat dahil hinayaan mo ako sa tabi mo. Sinalubong niya ang mga mata nito. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo, Jeremy. My trip here wouldn't be successful if not for you. Salamat dahil sinamahan mo ako. Salamat sa lahat ng ginawa mo para mangyari ang trip na to. Salamat sa pag-aasikaso at pag-aalaga sa akin nang may sakit ako. Thank you for everything, Jeremy. You're welcome, Megan. I'm glad Marjorie had a friend like you. At nagpapasalamat ako sa kanya dahil pinakilala ka niya sa akin. Madamdaming sambit niya. Bago pa niya mapigilan ang sarili, tumingkayad siya para abutin ang mga labi nito. Sa kabila ng malamig na panahon, agad na gumapang ang kuryente at init sa balat niya nang maglapat ang mga labi nila ni Jeremy. Lalo na nang kusang gumalaw ang mga labi nito para sakupin ang mga labi niya. Tila siya inilipad sa ere sa kakaibang sayang nararamdaman. Megan. Masuyong sambit ni Jeremy nang maghiwalay ang mga labi nila. Gusto niyang mag-iwas ng tingin at lumayo, subalit dahil hawak nito ang mukha niya, ay nagpasya siyang salubungin ang mga mata nito. Mahal kita, Jeremy. I'm in love with you. Matapang na pag-amin niya sa binata. Nanilog ang mga mata nito, napaawang ang mga labi. You're in love with me? Is that true, Megan? Kinagat niya ang ibabang labi at masuyong umiti. During the time we spent together, I've fallen in love for you, Jeremy. Noong una akala ko paghanga lang ang nararamdaman ko sa'yo, hanggang sa napagtanto ko na lang na mahal na kita. I fell in love with you hard and fast. Sinubukan kong pigilan ang nararamdaman ko pero hindi ko nagawa. Alam ko maaapektuhan ang pagkakaibigan natin dahil sa nararamdaman ko sa... You don't have to apologize, Megan. Mahal din kita. Masuyang putol ni Jeremy na tila pansamantalang nagpahinto sa tibok ng puso niya. Anong sabi mo? Mahina at hindi makapaniwalang gagad niya. Mahal din kita, Megan. I've been in love with you since the first time I saw you, 5 years ago. What? You've been in love with me for 5 years? Masuyo itong tumungo at ngumiti. Naalala mo yung sinabi ko sa'yo na nagkita na tayo doon sa restaurant ng pamilya ko? I fell in love with you right then and there, Megan. It was love at first sight for me. Pero dahil torpe ako, hindi ko man lang nagawang itanong ang pangalan mo. At nang hindi ka na bumalik sa restaurant, sinubukan kitang hanapin. Pero hindi umayon sa akin ang tadhana sa loob ng ilang taon. Hanggang sa makilala ko ang kapatid mo. Nang una kong makita si Marjorie, inakala ko na ikaw siya. Pero nang marinig ko ang boses niya at hawakan ko ang kamay niya, right then, I knew she wasn't you. And I was right, kasi nalaman ko na kapatid ko pala niya. Ang totoo, naging magkaibigan kami ni Marjorie dahil sa'yo, Megan. Hindi siya makapaniwala sa narinig mula kay Jeremy.
Nang mga sandaling yon ay hindi niya mahabol ang tibok ng puso niya. Anumang sandali ay papatak ang namuong luha sa mga mata niya. Si Marge, alam ba niya nararamdaman mo sa akin, Jeremy? She knew, Megan. Ikaw ang paborito namin pag-usapang dalawa lagi. Hindi niya ako binanggit sa'yo dahil gusto niya na personal mo akong makilala. Lagi niyang sinasabi sa akin na pagbalik mo sa Pilipinas, tutulungan niya ako sa'yo. Na ako ang gusto niyang makatuluyan mo. At kahit nasa kabilang buhay na siya, tinupad ni Marge ang pangako niya na irereto niya ako sa'yo. Tumango siya kasabay ng pagpatak ng mga luha. My sister always keeps her promises, Jeremy. That was the kind of girl she is, and I'm very thankful for her. Sagot nito habang masuyong tinuyo ang pisngi niya. I'm in love with you, Dr. Megan Valderrama. I'm sorry for not admitting my feelings to you until now. Sinubukan kong maghintay ng tamang pagkakataon para aminin sa'yo ang nararamdaman ko, Megan. I don't want to overwhelm you with my feelings when I know you're still hurting from your sister's passing. Nakapaghintay ako ng 5 taon kaya baliwala sa akin kung maghintay pa ako ng mas matagal. I'm always willing to wait for you. You are my first love, Megan, and you will be my last. Ikaw lang ang tanging babaeng nakakuha ng puso ko kahit nung hindi mo pa alam. At simula nung makilala kita, sigurado rin ako na ikaw ang babaeng gusto kong iharap sa altar. Ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. I first loved you 5 years ago, and I will continue to love you until the end of time. I love you too, Jeremy. I've been in relationships before pero ikaw lang ang tanging lalaking nagpatibok ng ganito sa puso ko. At sa napakabilis na panahon, nangyari agad yun. When I realized I'm in love with you, I was also certain that you are the one I wanted to spend the rest of my life with. Ikaw ang tanging lalaking gusto kong pangakuan ko sa harap ng altar, na maging ama ng anak ko at makasama ko habang buhay. Thank you for loving me all these years. Thank you for being patient with me. I promise you, I will make sure all the years you've waited will be worth it. Buong pagmamahal ng umiti si Jeremy bago nito sinakop ang mga labi niya. Muli ay nagsalo sila sa isang walang kasing tamis na halik. Naputol lang yon nang bumagsak ang ulan. Hey love, let's get inside. Natatarantang wika ni Jeremy. Sa halip na gumalaw ay nakangiting ikinawit lang niya ang kamay sa batok nito. Dito lang tayo, love. Hindi ako magkakasakit. You know what I think? This rain means that Marjorie is celebrating with us. Bumaling si Jeremy sa langit at sandaling pumikit. Marge, thank you for blessing me and your ate Megan. Thank you, Marjorie. Samit din ni Megan. Sa huli ay masuyo silang umiti ni Jeremy sa isa't isa bago sila nagsalo sa isang walang kasing tamis na halik. Isang taon ang nakalipas, pagkatapos ng death anniversary ni Marjorie, ay naganap ang pag-iisang dibdib ni na Megan at Jeremy. Dinaluhan yon ng buong pamilya nila at mga kaibigan. Sa ika-28 kaarawan ni Marjorie, isang taon ang nakalipas mula nang iselebra nila ang kaarawan nito sa Switzerland, ay isang sulat ang natanggap ng mag-asawang Jeremy at Megan sa email address nila. Habang nasa harap ng puntod ng kapatid, mula sa cellphone ay binasa ni Megan ang liham na natanggap mula sa kapatid. To Ate Megan and Jeremy, siguro nagtataka kayo sa sulat na dumating. Gusto ko pang linawin na hindi ako nagmumulto. Ginawa ko talaga ang sulat na to para sa hinaharap. Ginamit ko ang isang digital scheduling tool na na-set up ko bago pa ako mawala. Nakaprogram ang email na to na masend sa inyo ng eksakto sa araw na to. Anyway, sa oras na mabasa niyo to, isang taon na mula nung isinelebrate niyo ang birthday ko sa Switzerland. Sigurado rin ako nakasal na kayong dalawa. Bakit ko alam? Kasi manghuhula ako. I'm just kidding. Siyempre alam ko kasi naniniwala ako na kayong dalawa ang para sa isa't isa. Ate Megan at Ate Jeremy, I strongly believed that you two are meant for each other. Na ikaw, Jeremy, ang lalaking para sa kapatid ko at ikaw, ate, ang babae para kay Jeremy. Ito na rin ang huling sulat ko at meron akong huling hiling para sa inyong dalawa, Jeremy. Alam kong mahal na mahal mo ang kapatid ko, pero gusto ka pa rin ibilin na lagi mo siyang alagaan. Huwag mo siyang sasaktan na. Kapag pinaiyak mo siya, nako, babangon ako sa hukay para gantihan ka. At sa'yo, ate, please always be happy in life. I love you so much and you will always be my best friend. Bigyan niyo rin sana ako ng maraming pamangkin. Huwag kayong makontento sa dalawa lang. Mas marami, mas masaya. I love you both and I wish you happiness forever. Love from heaven, Marjorie.
Parehong napaluha sina Marjorie at Megan pagkatapos basahin ang sulat ng kapatid. We love you too, Marjorie. Salamat sa patuloy mong paggabay sa amin ni Jeremy. Samit ni Megan habang nakatingin sa puntod ng kapatid. Thank you, Marge. Makakaasa ka. Habang buhay kong mamahalin at iingatan, aalagaan ng kapatid mo. Pangako yan. Wika naman ni Jeremy. Bumaling kay Megan ang asawa. Mahal na mahal kita, misis ko. Just like what I promised your sister, I will love you forever. I love you too, mister. I promise you and my sister, I will love you till the end of time. Sa harap ng puntod ng kapatid ay isang halik ang pinagsaluhan nilang mag-asawa. Isang taon ang nakalipas, isinilang ni Megan ang panganay nilang anak. Isinunod nila ang pangalan nito kay Marjorie. Sa sumunod na mga taon ay nasundan pa ang panganay nila. Tinupad nila ang hiling ng kapatid na bigyan ito ng maraming pamangkin. Naging masaya ang pagsasama ng mag-asawang Jeremy at Megan sa piling ng isa't isa at ng kanilang 4 na anak. Sa paglipas ng panahon na patunayan nila na ang pag-ibig ay hindi nasusukat sa bilis, kundi sa lalim ng pagkakataong inilaan ng tadhana. Minsan, kailangan dumaan sa pagsubok at mga huling hiling upang makarating sa destinasyong nakatadhana na sa atin sa simula pa lang. Hindi man ito minadali, ngunit tiyak na pinaghandaan ito ng panahon. Dahil sa dulo ng lahat, gagawa ng paraan ang tadhana para pagtagpuin ang mga pusong nakalaan para sa isa't isa, gaano man kahaba ang lumipas na panahon. The End. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.